Patuloy na sinusubaybayan ng PHIVOLCS ang nag-aalborotong bulkang Mayon na posible raw pumutok sa loob ng ng ilang linggo. Indikasyon daw nito ang pamamaganang dalisdis o slopes nito dahil sa patuloy na pag-akyat ng magma mula sa ilalim. Sakaling pumutok ang bulkang Mayon, magluluwa ito ng mainit na lava, malalaking bato, buhangin, gas at abo. Maaaring abutin ang nasa 7-kilometer danger zone, kaya kailangang maging laging I am ready ang mga taga-Albay. Nakatutok doon live si Isay Reyes. Isay! Mel, wala man masyadong naitatalang pagyanig sa bulkang Mayon base sa obserbasyon ng PHIVOLCS ay nakakapagtala sila ng mga senyales na nalalapit na ang pagputok nito. Sa aerial inspection ng PHIVOLCS sa bulkang Mayon kaninang umaga, makikita ang mga uka sa bunganga at gilid ng bulkan na dinaanan ng lava nitong manakarang linggo. Sa mga litratong kuha ng PHIVOLCS, lumaki na ang laki ng lava dome na tansya ng PHIVOLCS ay 120 meters ang diameter at may taas na 125 meters. Maaari na raw ikumpara sa 41-story na condominium building. Indikasyon daw ito na malapit nang pumutok ang Mayon. Newly in place na materials. Nung nilabas ito, na-relax mo yung pressure sa upper portion ng conduit. And now, just restarting to accumulate again the pressure. Sakaling pumutok, bukod sa lava ay magluluwa rin ng Mayon ng malalaking bato na may kasamang buhangin, gas at abo kung pyroclastic flow. Maaari raw itong umabot sa 7-kilometer danger zone. Kahit hindi masyadong nakapagtala ang PHIVOLCS ng pagyanig, mataas pa rin ang sulfur dioxide level sa Mayon. Ibig sabihin, umakyat na ang magma at posibleng dumaloy ang lava anumang araw. Kakaunti rin ang steam mula sa bulkan. Just starting to initiate pressurization ulit para dun sa sa process ng paggagawa niya ng dome. Pero hindi pa raw itataas ng PHIVOLCS sa Alert Level 4 ang status ng bulkan dahil hindi pa marami ang pagyanig na natatala ng kanilang seismograph. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Albay, mas lalong kailangang mag-monitor kung sakali 80,000 pamilya pa ang ililikas. Wag nang papasok doon sa prohibited zone. Sa countermeasure kasi sa volcano is distance. Walang ibang countermeasure, distance. So wala kayong ibang gagawin kundi make a distance. Sa mga paaralang ginawang evacuation center gaya ng Kamalig North Central School, naglalagay na rin ng tents para di maantala ang pag-aaral ng mga estudyante. Pag natapos na itong mag-pitch ng, ng mga tent at makompleto yung mga facilities dito kagaya ng mga upuan at chalkboard, ay pwede na magsimula ng klase. Sa loob ng isang tent na tulad nito, maglalagay ng 40 estudyante. Katulad ng normal na classroom, lalagyan nila dito ng blackboard, ng mga armchair. Sa oras daw na makumpleto yung delivery ng 10 tents dito sa Kamalig North Central School, ay agad na magsisimula ang klase ng mga bata. Okay naman para sa akin, para mas makadiretso ang pag-aral nila. Classroom mo, madadalian ka kaya? Hindi po. Dahil? Mainit. Mel, dahil nga nakikita yung posibilidad na may akyat pa sa Alert Level 4 yung bulkang Mayon, nakikita rin dito ng pamahalaan na mas marami pang mga residente, no, yung kailangan nilang i-evacuate. Kaya't ang simbahan ay may proyekto dito na humikayat ng mga volunteers na buksan yung kanilang mga tahanan para sa mga i-evacuate, no, na tumira sa kanilang mga bahay. Mel? Kaya nga, Isay, kanina tama yung sinabi kanina, ha, ang tanging pinakasiguradong paraan para ikaw ay maligtas ay walang iba kundi lumayo ka sa Mayon. Ngayon, tumatalima ba yung mga residente dyan, Isay? Yes, Mel, kasi yung mga residente naman na nakatira dito sa 6-kilometer permanent danger zone ay nung isang linggo pa na i-evacuate. Samantalang yung mga nakatira naman dito sa 6 to 8-kilometer extended danger zone ay may strict compliance na. No? Sabi ng lokal na pamahalaan dito ay nakaabot na sila sa more than 100% sa kanilang evacuation. Bagamat meron tayong mga kondisyon dito, Mel, na may ilan na bumabalik-balik sa kanilang mga tahanan para tignan yung kanilang mga alagang hayop. Kaya't meron ding sinasagawa
ginagawa na evacuation efforts dito. Pero mahigpit nga yung pagbili ng pamahalaan ngayon na dahil nga ganito na nakakita tayo ng mga senyalis na nalalapit na yung pagputok ng Bulkang Mayon, pati kami na mga representative ng media dito, mahigpit yung bili nila na kahit daw yung mga camera namin, kahit daw gaano pa kaganda yung video na nais namin makuha, kapag kami ay natamaan nung lalabas sa pyroclastic flow, walang bisa yung video natin. Kaya the farther we are from the mouth of the volcano, the better it is talaga para sa lahat ng mga narito. Mel? Isay, nabanggit mo yan, ha? Meron ka na bang namataan dyan ng mga banyagang mamamahayag, Isay? Mel, kung mamamahayag, wala pa tayong na-encounter na mga banyagang mamamahayag. Pero turista, Mel, naku, dagsa yung mga turista rito kasi para sa kanila, mas gusto nila ito. Mas exciting daw para sa kanila dahil hindi raw nila ito pangkaraniwan nakikita sa kanilang bansa yung intayin nila na sumabog mismo yung bulkan. Kaya pati sila, Mel, binabantayan talaga ng gobyerno dito. Mel? Maraming salamat sa iyo, Isay Reyes.